Mga kaibigan, welcome back. Napakadami natin pag-uusapan sa Gilas Pilipinas. Ano nga ba ang problema? Talo na naman tayo sa New Zealand. 0-4 na po tayo sa Asia Cup kasamang qualifiers. Magkakasunod yan. Ano nga ba ang solusyon? At etong Saudi nakaabang sa atin sa next round at yari, Australia ang pupuntahan. Lilinawin ko lang po muna, hindi po ako eksperto. Lahat po na sasabihin ko rito ay akin pong sariling opinion. Lahat tayo may opinion. Ito pag-usapan natin mabilis yung laban ng Gilas dito sa New Zealand. Kanina, mabilis lang to. Sa first quarter mga kaibigan, naka 4-0 agad tayo. Pero bumawi ang New Zealand, mga layups at 3-pointers. Mahinang version po ito ng New Zealand. Mas maliit sila mga kaibigan. 2'6'9" tallest nila at 4'6'5". Compare po doon sa dalawang nakakalaban natin. Maliliit talaga at mga bata. At eto mga kaibigan, wala dito yung mga big set scores nila, mga naglaro sa Summer League. Natapos yung first quarter, lamang na 5 ang New Zealand, 18-23. Dito naman sa second quarter, naka-tres agad si KQ, ngunit pinaulanan po tayo ng tres ng New Zealand. Kaliwat kanan yung tres na ipasok nila, kaya naman lumaki ang lamang nila at natambakan po tayo sa score na 41-55 after ng first half. So dito sa third quarter mga kaibigan, napakaganda ng adjustment ng Gilas Pilipinas, napakaganda ng nilaro nila. Pumapasok yung tres natin mula dito kay Justin Brownlee at Dwight Ramos. Talagang nag-inat ang dalawang to mga kaibigan. Kaya nakasabay po talaga tayo at nakadikit dito sa New Zealand mga kaibigan. Nakahabol tayo 68-74 ang score, natapos ang third mga kaibigan. Malaking tulong din yung isang tres dito ni Tamayo. So dito sa fourth naman mga kaibigan, napakaganda rin ang start ng Gilas. Pumalag din tayo sa New Zealand. Around 3 minutes left, 3 lang ang abante nila sa atin. Pero talo tayo, daming tres at layup ng kalaban. Yan po kasi ang advantage ng may shooters, madaming shooters. Lumuluwag ang ilalim, aangat talaga ang depensa. Kapag umangat yung sentro natin, si Junmar o eto si Edu, pansinin nyo, ang New Zealand aatake sa loob. So ito ang final score, 86-94. Talo tayo pero maganda naman po nilaro ng Gilas natin dito. Bigyan natin sila ng credits compared sa pagkatalo natin sa Taipei at dun sa last time na nakalaban natin ng New Zealand. Pero talo pa rin tayo, ay talagang nakakalungkot talaga. So eto na po yung dapat nating makita at malaman. 7 players lang po natin ang naglaro na mahigit 10 minutes. 0 points of Tana, 0 points si Edu. As always, Brownlee and Ramos ang gumawa sa Gilas. Buti nag-step up dito si Fajardo. Sayang ang young course natin, Tamayo and KQ, na maganda sanang ibabad kasi kulang po tayo sa scoring at 3-point shooting. Hindi masyado nagagamit at nababangko pa. Ayan sana ang posibleng sagot sa problema ng Gilas kasi shooters at scorers po mga yan. Sa mga pagkatalo natin dito sa Asia Cup, pati sa qualifiers, lahat tinalo po tayo sa 3-point shooting. 30% lang po tayo dito, average natin sa 2 games natin sa Asia Cup. Bali, 4 consecutive losses na po tayo sa FIBA Asia Cup kasamang qualifiers. Back-to-back na talo sa Taipei at New Zealand, lahat tinalo po tayo sa 3. So, ang posibleng sagot sana na nakikita ko mga kaibigan sa ngayon, kasi hindi pwede magpalit o magdagdag ng players, ay ibigyan sana ng tiwala at mahabang playing time si Tamayo at Kiambao. Kasi kailangan talaga natin ng 3-point shooters. Ang isa pa pong solusyon na nakikita ko mga kaibigan, kung after ng Asia Cup na ito, ay total marami rin namang hindi nagagamit at meron din mga consistent, pagpahingay muna sana, kumuha ng shooters talaga tayo na tested na sa international games. Kunin nila si Jordan Heading at SJ Belangel. Parehong shooters at subok na yan sa international games. Tapos kunin nila si Abado kasi magaling dumepensa at yung impact at elite perimeter defender. Kung naglaro ang tatlong to dito mga kaibigan, tapos maganda ang rotation ng players at minuto, malamang hindi tayo na 0-2. Pero dahil 0-2 na po tayo mga kaibigan, gusto kong malaman nyo, kapag nanalo po tayo dito sa third game natin, last game natin dito sa group sa Iraqian, ang mga kalaban po natin ay second place sa Group C. Malamang yan po ay KSA. Ginulat nila, tinalo po nila ang Jordan mga kaibigan. Makalusot man po tayo dito sa KSA ay bad news. Australia ang makakalaban natin. Kung ano man ang kalabasan mga kaibigan, medyo napakabigat na talaga sa Gilas ito. Supportan po natin sila, iwasan natin ng bashing. At ang mga sinabi ko po rito ay maaaring tama ako o mali dahil ito ay sarili kong opinion. Lahat tayo may opinion. Maraming salamat po sa inyo.